Sa araw-araw na lang, walang ibang ginawa si Lyra kundi magtiis sa kanyang asawa. Pero hanggang kailan kayang lunukin ng isang ina ang sakit para lang masabing buo pa rin ang pamilya? Paano kung ang tahanan na dapat nagbibigay ng pahinga ang siyang unti-unting sumisira sa kanya? Sa gitna ng kahirapan, panghuhusga ng ibang tao, at paulit-ulit na pagbabalik sa relasyong alam niyang nakakasakit sa kanya, pipiliin ba ni Lyra ang manatili o tuluyang kumawala? Ito ang kwento ni Lyra, isang ordinaryong single mother na walang ibang sandata kundi ang sariling pagod, pagmamahal sa anak at lakas ng loob na magsimula muli. Nasaan na naman kayang lalaki na yon? Usal ni Lyra habang nagtutupi ng damit. Anong oras na naman umuwi? Katabi niya si Mimi na mahimbing nang natutulog, yakap ang maliit na stuffed toy. Pinagmasdan niya sandali ang anak. Medyo tinapat niya ang electric fan sa anak. Pinagpapawisan ng anak ko. Ang init kasi. Kapag yumaman tayo, magpapa-aircon na tayo. Napangiti siya ng bahagya. Pero mabilis ding nawala yon nang marinig niya ang malakas na kalabog mula sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Smith na amoy alak at yosi. Hindi na niya kailangan magtanong kung saan galing ang asawa niya. Kapag nakakainom talaga ito, laging uuwi na parang may kaaway sa mundo. Tahimik lang si Lyra habang ibinaba ni Smith ang bag nito sa sahig. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong ni Smith habang padabog na hinuhubad ang sapatos. Hindi ka ba marunong magpahinga? O may kachat ka na naman? Humigpit ang hawak ni Lyra sa damit na itinutupi niya. Wala akong kachat. Sino namang i-chat ko? Ikaw lang ang kausap ko. Hindi ka sumagot. Tinanong kita kung bakit wala ka pa. Nag-aayos lang ako ng damit dito. Mainit kasi. Hindi rin ako makatulog. Tumawa si Smith ng mapakla at bahagyang napailing. Mainit? Mainit din siguro sa grocery, no? Lalo na kapag nakikipagngitian ka doon sa mga lalaking customer at sa mga bagger doon. Kumunot ang noo ni Lyra. Iyan ka na naman. Pagod na pagod siya galing sa trabaho kanina. Buong araw siyang nakatayo sa grocery counter at ngumingiti sa mga customer kahit masakit na ang paa niya. Pero heto na naman sila, parehong away at paratang na naman ang ibinabato sa kanya. Smith, pagod ako, mahina niyang sabi. Ayoko nang makipag-away. Huwag mo nang simulan, wala akong ginagawang masama. Malinis ang konsensya ko. Lumapit palalo si Smith hanggang halos magkadikit na sila. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Masaya ka ba kapag pinapansin ka ng ibang lalaki? Napakurap si Lyra. Hindi nga. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan. Nakakainis talaga ang asawa niya kapag lasing. Ayaw niya man itong umiinom, hindi rin naman magpapigil. Gusto niyang itanong kung kailan ba siya nagkaroon ng pagkakataong lumandi, gayong halos buong buhay niya ay umiikot lang sa trabaho, gawaing bahay at pag-aalaga kay Mimi. Pero alam niyang walang saysay na sumagot pa at hindi naman nakikinig ang asawa niya kapag nalalasing. Cashier ako, sagot ni Lyra habang pinipilit manatiling kalmado. Trabaho kong makipag-usap sa customer. Wow! Napailing si Smith. Trabaho palang tawag doon. Akala ko, pagpapakyut. Hindi ka na nahiya. Hindi tayo kasal pero asawa mo pa rin ako. Humugot ng malalim na hininga si Lyra. Ramdam niya ang init sa batok. Hindi niya alam kung dahil ba sa panahon o sa unti-unting pag-akyat ng galit at pagod sa dibdib niya. Minsan, naiisip ni Lyra kung kailan sila naging ganoon. Hindi naman ganoon si Smith dati. Nung una ay okay pa naman ito. Pero unti-unti yung nawala. Napunta sa alak, sa init ng ulo kapag may perang natalo sa sugal at laging nauuwi sa galit. Hindi naman sobrang nahuhumaling ang asawa niya sa sugal, pero nakakaapekto talaga ang mood nito kapag natatalo. Smith, tulog na si Mimi. Paalala ni Lyra habang sumusulyap sa anak nila. Hinaan mo ang boses mo. Alam mo, lasing ka na kaya ipahinga mo na lang yan. Halika na, matulog na tayo. Biglang natawa si Smith ng malakas.
Ako pa ngayon ang kailangan mag-adjust. Ako na nga itong talo ng pera ngayong gabi. Napabuntong hininga siya. Kumpara sa kanilang dalawa, mas mataas ang sahod ni Smith. Supervisor na kasi ito sa isang plastic company. Sinasabi nito na huwag na siyang magtrabaho kasi kaya naman. Subalit ayaw ni Lyra na huminto sa pagtatrabaho. Wala siyang tiwala sa pangako ni Smith. Malaki pa rin naman ang saltang perang galing sa kanyang asawa. Gayunpaman, kinukulang pa rin sa dami nilang binabayaran kahit isa lang ang anak nila. Idagdag pang hindi mawala sa budget nito ang pagsusugal. Bukod doon, mas maganda rin na may sariling pera si Lyra. Natuto na siya noon pa mang bata siya. Hindi dapat umasa ng sobra sa ibang tao. Hindi lang talaga siya umaalis kasi syempre mahal na mahal niya si Smith at ayaw niyang magkaroon ng broken family si Mimi. Talo ka na naman? Tanong ni Lyra bago niya napigilan ang sarili niya. Sabi ko na nga kasing itigil mo na yung pagsusugal mo na yan. Mapapatigil mo ako sa pagtatrabaho kung titigil ka dyan. Kitang-kita niya agad ang pagbabago sa mukha ni Smith. Lalong tumalim ang tingin nito. Oh, bakit? May problema ka ba sa pagsusugal ko? Pero ko naman ang ginagamit ko ron saka hindi ako ubos-ubos. Hindi ka dapat alam. Napapikit sandali si Lyra. Hindi ubos-ubos pero kinukulang pa rin sila. Mas madalas ngang sahod niya ang naipangtatapal sa kanilang mga pangangailangan. Dalawa na silang may trabaho pero nauubusan pa rin sila. Ayaw mong mangialam ako, pero ikaw nangingialam ka rin naman sa akin. Ikaw nang nagsabi. Para na tayong mag-asawa. Hahayaan kitang kontrole ng mga desisyon ko kung hinahayaan mo rin ako sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang ang masusunod kasi unfair yun. Magkano na naman ang tinalo mo? Maingat niyang tanong. Ginalo ni Smith ang buhok nito. Wala akong pakialam. Smith, pambayad natin yung sa renta. Yung mga tinatalo mo sa sugal. At anong gusto mong gawin ko? Sigaw nito. Tumigil sa pagsusugal? Di mas lalong hindi ko nabawi ang mga natalo kong pera. Hindi mo naiintindihan. Malapit na ako manalo kanina. Napatingin si Lyra sa sahig. Narinig niya na yun dati. Maraming beses na. Pero kada buwan, lalo lang itong nalulubog sa pagsusugal. Hindi na tayo nakakabayad ng maayos. Mahina niyang sabi. Napuputulan na tayo ng kuryente minsan. Inuubo na si Mimi dahil ang init dito. Nangako ka ng aircon. Hindi mo pa rin binibigay hanggang ngayon. Hindi na pwede to. Tama na yung pagsusugal mo. Sana ma-realize mo naman na mas malaki ang nawawala sa iyo kaysa sa mga panalo mo. Kasalanan ko na naman. Malamig na tanong ni Smith. Hindi sumagot si Lyra. Alam niyang magsisimula na naman ang away nila. Ayaw na ayaw ni Smith na kinokontra niya ito ng ganoon. Sabihin mo. Lumapit pa si Smith sa kanya. Kasalanan ko lahat yun. Yun ang iniisip mo. Napaatras si Lyra ng bahagya. Tumayo si Smith at mabilis na dinampot ang plato sa maliit nilang mesa. Nanlaki ang mata ni Lyra. Smith, biglang ibinato nito ang plato sa dingding. Napasinghap si Lyra nang tumama yon malapit sa ulo niya. Kumalat sa sahig ang bubog. Kasabay nun ang biglang pag-iyak ni Mimi. Mama! Mabilis niyang nilapitan ang anak at kinarga ito. Nanginginig si Mimi habang umiiyak at nakayakap sa leeg niya. Shh! Tahan na anak! Bulog niya kahit siya mismo ay nanginginig na rin. Okay lang si Mama, pero alam niyang hindi okay. Hindi na talaga. Nakatayo lang si Smith habang hinihingal ng bahagya. Nagdabog pa ito at nagbato ng ibang gamit. Nakakagalit ka, Lyra. Napakahilig mong sagadin ang pasensya ko. At wag nga kayong umiiyak dyan. Hindi naman kayo natamaan. Napapikit si Lyra. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Yung muntik siyang tamaan o yung pagiging normal na nito sa buhay nila. Habang niyayakap niya si Mimi, naramdaman niyang tinatakpan ng anak ang sariling tainga gamit ang maliliit nitong kamay. Parang biglang bumagal ang lahat. Napatitig si Lyra sa anak. 4 na taon pa lang si Mimi. 4 na taon pa lang, pero yun na ang trauma na ibinibigay nila sa bata. Mama! Umiiyak na bulong ni Mimi. Galit na naman po si Papa. Napakagatlabi si Lyra.
Gusto niyang sabihin na hindi, pero hindi niya magawa. Kasi paano niya ba sasabihin na okay lang ang lahat? Binaba niya ang bata. Lumapit si Smith pero agad na paatras si Mimi habang nakakapit kay Lyra. Saglit na natigilan si Smith. Parang doon lang nito napansin na takot na rin ang anak nila. Ang arte! Hindi naman kita sasaktan. Hindi ko kayo sasaktan. Nakakainis lang ang mama mo. Napaka-pakialamera. Tahimik siyang umupo ulit sa kama. Kumandong naman sa kanya ang kanyang anak. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ni Mimi laban sa dibdib niya. Unti-unti niyang hinimas ang likod nito hanggang medyo kumalma ang bata. Samantala, padabog namang umupo si Smith sa monoblock chair. Bisit na buhay to. Bulog nito habang hinihimas ang mukha. Lahat na lang mali. May bungangera pang asawa. Hindi na umimik si Lyra. Mahirap makipagtalo kay Smith kapag lasing at galit na. Gayunpaman, hindi niya pa rin talaga mapigilan. Lalo na kung parang may pinipitik ito sa hibla ng kanyang pasensya. At saka, wag mo akong minamata. Muli pang sabi ni Smith. Hindi ako inutil. Hindi kita minamata. Ikaw lang ang nag-iisip ng mga bagay na pinaparatang mo sa akin. Mahal kita, Smith. Mahinahon niyang sabi, kahit hindi niya nasigurado kung totoo pa ba yun. Pero natatakot na si Mimi. Sana naman bawasan mo ng pagsisira mo ng gamit kapag galit ka. O kaya wag ka nalang maglasing kung hindi mo makontrol ang galit mo. Biglang natahimik ang kwarto. Narinig lang ang mahinang iyak ni Mimi at ang maingay na pag-ikot ng sirang electric fan. Pagtingin niya kay Smith, nakatulog na ito habang nakasubsob sa lamesa. Napabuntong hininga na lang si Lyra. Ay, sa wakas nakatulog na rin ang lasing. Lasing-lasing pa kasi. Pero nang tingnan niya ang paligid, napasinghap na lang siya. Mukha lang kalmado ang kanyang mukha, pero galit na naman siya sa asawa. Nakakahiya na naman sa mga kapitbahay. Kung makasira ng mga gamit, akala mo may pangbili. Naubos ng mga gamit namin. Dahan-dahang ibinaba ni Lyra si Mimi sa kama. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ng anak at inayos ang kumot nito. Mama? Antok na bulong ni Mimi. Huwag ka po umalis. Hindi kita iiwan. Pasensya na. Bulong niya habang hinahalikan ng noo ng anak. Unti-unting namuo ang mabigat na desisyon sa dibdib niya. Kailangan niyang umalis. Kapag galit siya kay Smith, nilalayasan niya lang ito. Hindi naman niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang sapat na pera dahil kauubos lang. Pero bahala na para sa kanyang anak. Gusto niyang magtanda ulit si Smith at kahit ang totoo, paulit-ulit na cycle lang naman ang nangyayari. Malalim-lalim na ang gabi. Lumapit siya sa anak at marahang ginising ito. Hindi siya naglinis. Hinayaan niya lang ang kalat sa bahay. Wala siyang pakialam kahit magising na ganoon si Smith. Mimi? Bulong niya habang hinihimas ang buhok nito. Anak, gising na tayo. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Mimi. Mama? Antok nitong sabi habang kinukusot ang mga mata. May work ka pa po? May pupuntahan tayo? Mahina niyang sagot. Napatingin si Mimi sa backpack. Kasama po si Papa? Hindi muna. Tayo muna ni Mama. Hayaan mo yung papa mong lasinggero. Tahimik na tumingin si Mimi kay Smith na tulog pa rin bago marahang bumulong sa kanya. Mama, galit pa rin po si Papa? Huwag mo munang isipin yon. Basta kasama mo si Mama, okay? Tumango si Mimi kahit mukhang hindi naiintindihan ng lahat. Mabilis niyang sinuotan ng anak niya habang patuloy na sumusulyap kay Smith. Kada gagalaw ito habang tulog, halos huminto ang tibok ng puso ni Lyra. Natatakot siyang magising ito. Natakot siyang pigilan pa sila. Gusto niyang itong layasan ulit kasi masyado na naman siyang napapagod. Para siyang nasasaid. Ganoon ang pakiramdam ni Lyra kaya aalis na muna sila. Maapektuhan ang trabaho niya sa kanyang ginagawa pero bahala na. Magpapaliwanag na lang siya sa manager. Bago sila lumabas, napatigil si Lyra sa may pintuan. Napalingon siya kay Smith. Mahimbing pa rin itong natutulog sa may lamesa.
Nakakainis talaga. Bahala ka nga dyan sa buhay mo. Linisin mo at palitan yung mga gamit na yan. Mahinang sabi ni Lyra. Mahigpit niyang hawak si Mimi habang naglalakad sila sa makipot na eskinita palabas ng compound. Kada may maririnig siyang tunog mula sa likod nila, napapalingon siya agad. Pakiramdam niya ay hinahabol sila ni Smith kahit wala naman. Pagkasakay niya ng jeep, doon niya mas lalong naramdaman ang bigat ng realidad. Wala silang pupuntahan. 4 na oras pa ang biyahe papunta sa bahay ng kanyang ina. Hindi niya pinagplanuhan yon ng maayos. Basta umalis lang siya dahil hindi na niya kinaya. Habang umaandar ang jeep, mahigpit niyang niyayakap ang backpack sa kandungan. "Mama?" Mahina na namang tawag ni Mimi. "Saan po tayo pupunta?" Hindi agad nakasagot si Lyra. Hindi niya pa kasi alam kung saan sila pupunta. "Kay Tita Beth mo muna siguro, since siya ang pinakamalapit sa atin," mahinang sabi ni Lyra. "Susubukan natin sa kanya. Sana mapatuloy tayo." Tahimik siyang kumuha ng cellphone mula sa bag at nag-type ng mensahe sa kanyang pinsan. "Ate Beth, pwede ba muna kaming makituloy kahit ilang araw lang? Umalis kami ni Mimi sa bahay namin. Si Smith kasi hindi na naman tumitigil sa mga bisyo niya. Nilayasan muna namin. Nakakapagod na." Matagal bago nag-reply ang kanyang pinsan. Naiintindihan niya naman yon kasi anong oras na. Nang bumaba sila sa jeep, naghanap na muna sila ng lugawan at kumain. Habang kumakain ng lugaw, dumating ang mensahe ni Beth. "Pasensya na, Lyra. Mahirap kasi ngayon. Baka magalit din ang asawa ko. May problema sa bahay. Kaya hindi ko muna kayo mapapatuloy." Napakagatlabi si Lyra. Maganda sana kung kay Beth sila makatuloy para hindi malayo sa kanyang trabaho. Gayunpaman, wala rin naman silang magagawa kung ganoon nga. Maya-maya'y sinubukan niya ulit sa isa pa niyang kamag-anak. Pero tiningnan lang nito ang message niya at hindi na nag-reply. Yung isa naman, tumawag pa para makichismis lang. "Lyra, nag-away lang kay ni Smith, umalis ka na agad?" Sabi ng tita niya sa kabilang linya. Lahat naman ng mag-asawa nag-aaway. Napatingin siya saglit kay Mimi na abala sa stuffed toy nito. "Hindi lang naman po away yon. Paulit-ulit na kaya nilayasan ko po ulit." "Oy, ano ngayon? Hindi ka naman sinaktan sa pisikal na paraan, hindi ba? Hindi naman ang bababae. Saka mabait naman si Smith kapag matino. Nagpo-provide naman yon. Pagtiisan mo na lang." Parang may tumusok sa dibdib ni Lyra. Provider naman nga talaga si Smith. Totoo yon. Kahit papaano, nagbibigay si Smith. Hindi ito babaero. Hindi ito nawawala ng ilang araw. Hindi ito perpektong asawa. Pero hindi rin ito ang pinakamasamang lalaking nakikita niya sa paligid nila. Subalit kahit na, may mga pagkakataong sobrang nakakapikon at nakakagalit ito. At ang tanging kayang gawin ni Lyra na may kontrol siya ay ang lumayas ng walang paalam kasama ang anak. "Hello? Nandyan ka pa?" tanong ng tita niya. Sumagot naman si Lyra. "Apo, umuwi ka na lang. Kawawa ang bata. Mga bata pa talaga kayo. Ganyan talaga kapag mga unang taon ng pagsasama. Puro away at hindi magkasundo. Pero kalaunan naman, matututunan mo rin magtiis. Hindi yung basta layas ka na lang ng layas." Napanguso na lang si Lyra. Parang kulang na lang sabihin ng kanyang tita na immature siya. Pero tama rin naman ito na sa lahat ng mga nangyayari, anak nila ni Smith ang pinakakawawa. Nagpatuloy na lang sila sa biyahe. Pagsapit ng hapon, pagod na silang dalawa sa mahabang biyahe. Palipat-lipat sila ng jeep at bus. Naglakad, naupo sandali sa terminal at bumili ng tig-iisang tinapay at juice para sa kanila ni Mimi. Napaupo siya sa isang bangko malapit sa bus terminal habang kandong ang kanyang anak. "Mama?" mahinang sabi ni Mimi. "Uwi na lang po tayo?" Napapikit si Lyra. "Oo, uuwi tayo. Kinulang lang tayo ng pamasahe. Magpapasundo tayo sa lola mo." Maya-maya ay nag-text ang kanyang mama. Nagpadala na lang ito ng pera sa halip na sunduin sila. Kaya agad na silang tumulak. Nakikita niyang pagod na ang kanyang anak kaya nagmadali na si Lyra.
Mama, dito tayo? Tanong ni Mimi habang nakatingin sa paligid. Tumango si Lira. Oo, kay lola mo muna tayo. Tahimik na naglakad si Mimi habang hawak ang kamay niya. Habang papalapit sila sa bahay, lalo lang bumibilis ang tibok ng puso ni Lira. Hindi niya alam kung tama bang doon siya pumunta. Pero wala na siyang ibang mapuntahan. Huminga siya ng malalim bago kumatok. May ilang segundong katahimikan bago bumukas ang pinto. Nandito na kayo. Halina kayong dalawa. Pumasok na kayo. Pumasok naman agad sila. Mimi! Biglang sabi ni Mercy habang mabilis na kinandong ang apo. Nako, lumaki ka na naman. Napangiti si Mimi kahit nahihiya. Lola? Saglit na gumaan ang pakiramdam ni Lira nang makita ang saya sa mukha ng anak. Kaya lang, nang mapatingin siya sa paligid, napabuntong hininga na lang siya. Masikip doon dahil nandoon ang mga kapatid niya sa ina. Sinabi ko na sa asawa ko na dito ka muna ng ilang araw, pero bawal ka nang kapag tumagal. Alam mo naman, gipit din kami rito. Masikip pa, sambit ni Mercy. Ano, nag-away na naman ba kayo ni Smith? Napaupo na lang siya. Ma, hindi ko na kaya. Lasing na naman siya kagabi. Nagwala, nagbato ng mga gamit. Nagising si Mimi sa sigawan. Napatingin si Mercy kay Mimi na tahimik lang habang umiinom ng tubig. Lira, nagsasama na kayong dalawa. Hindi perpekto si Smith. Oo, pero nagpo-provide naman sa inyo. Napakurap si Lira. Ma, natatakot na si Mimi. Saka provider nga, kinukulang pa rin kasi ang dami niyang bisyo. Nakakasawa na talaga, Mama. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napailing ang kanyang ina. Hindi ka dapat padalos-dalos sa mga desisyon mo. Gaya niyan, lumayas ka at walang nagpatuloy na malapit. Ang ending, bumiyahe ka rito ng pagkalayo-layo. Paano ang trabaho mo? Iyan ang gusto mo. Lumaki siyang walang ama. Hindi agad nakapagsalita si Lira. Parang bumalik lahat ng alaala ng pagkabata niya kahit hindi niya yun gustong isipin. Naalala niya kung paano noon gabi-gabing umiiyak ang nanay niya dahil lasing ang tatay niya. Kung paano siya nagpapanggap na tulog habang naririnig ang pagmumura at ang pagbabasag sa kusina. Kung paano gigising si Mercy kinabukasan at magluluto pa rin ng almusal na parang walang nangyari. At ngayon, yun din ang gusto nitong gawin niya. Ano ba naman kasing kamalasan ang dumapo sa kanya? Nangako siyang hindi mag-aasawa ng lalaking katulad ng kanyang ama. Pero si Smith ang ibinigay sa kanya ng tadhana. Mama, mahina pero nanginginig na sabi ni Lira. Ilang taon kitang nakita na nagtitiis. Ilang beses ka umiiyak nun. Ilang beses mo sinabi na gusto mo nang umalis. Pero hindi ako umalis, sagot agad ni Mercy. Iniisip kita noon. Exactly. Kaya nga ayaw kong matulad sa'yo. Naglalayas ako kasi pakiramdam ko ito lang ang kaya kong gawin na may kontrol pa rin ako sa pagsasama namin ni Smith, Mama. Lumalayas din ako kasi paulit-ulit na lang naaabala ang anak namin sa pag-aaway namin kapag lasing at mainit ang ulo ni Smith. Umaasa pa rin naman akong magbabago siya pero kapag galit ako, gusto kong pahupain muna. Napailing si Lira. Saka mabata pa lang ako, takot na ako gabi-gabi. Naririnig ko kayo nag-aaway, nakikita kitang may pasa. Tapos sasabihin mo ngayon magtiis din ako. Umiwas ng tingin si Mercy. Buhay may asawa yon. Normal yon para sa mahirap. Marami kang dapat isipin at isa na ang anak mo. Napatitig si Lira sa kanyang ina. Talagang naniniwala si Mercy roon. Talagang tanggap na nito na parte ng pagiging babae ang pagtitiis. Ma, mahina niyang sabi habang naiiyak. Ayokong lumaki si Mimi na iniisip na normal masigawan at matakot. Sus! Sinasabi mo lang yan ngayon pero babalik ka rin doon. Bibigay ka rin. Tigilan mo ko, Lira. Huwag mo kong pangaralan kasi kahit ayaw mo, papatawaran mo pa rin para kay Mimi. Parang may kumurot sa puso ni Lira dahil may bahagi roon na totoo. Yun din ang dahilan kaya ang hirap-hirap umalis. Natatakot siyang baka katulad ng kanyang ina, martir lang din si Lira. Kung tutuusin, may mas malala pa kaysa kay Smith. May mga lalaking nambababae, nananakit ng todo o tuluyang nawawala.
Kaya kapag nanunuyo si Smith, pinagbibigyan niya na lang kahit alam niyang uulitin lang nitong muli. Napabuntong hininga si Mercy bago tumingin ulit sa kanya. Gaano katagal mo balak dito? Napakurap si Lyra. Hindi ko pa alam. Bahala na. Tumango si Mercy ng mabagal. Pwede muna kayo rito, pero pansamantala lang. Mga 3 araw lang. Alam mo naman ang asawa ko. Siksika na tayo dito. Kapag tumagal kayo, pag-iinitan ka nun, maghanap ka agad ng trabaho o ng matitirahan. Tutulungan kitang maghanap ng ibang trabaho kung desidido ka na huwag nang tanggapin yung asawa mo. Pero kung ako sa'yo, bumalik ka na lang. Sure akong babalik ka rin naman doon. Papahirapan mo lang ang sarili mo rito. Lihim na lang na napairap si Lyra. Mataas pang emosyon niya kaya hindi niya pa masabing babalik siya kay Smith. Pero bahala na kung ano ang mangyari. Ang mahalaga, may matutuluyan sila ni Mimi kahit pansamantala. Anak, galit ka ba sa akin? Tanong ni Lyra nang makahiga na sila. Hindi po, mahina nitong sagot. Nalulungkot lang po ako, pero babalik din naman po tayo, di ba? Gaya ng dati. Napakagat siya sa labi. Pati anak niya, sanay na sa paulit-ulit na cycle. Pakiramdam niya, pinapalaki niya ito sa maling paraan. Ngumuso ang anak niya. Si Papa, minsan nakakatakot pero mas gusto ko pa rin po na nasa sariling bahay po tayo. Tulog na lang po tayo at huwag pansinin si Papa kapag lasing. Malungkot na lang na napangiti si Lyra. Pasensya na anak. Pasensya na kung palagi kaming ganito ng Papa mo. Nahihirapan kaming maging mabuting magulang sa'yo. Pipikit na sana siya pero biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si Smith yon, agad siyang napairap. Pinatay niya ang tawag, sabay block ng number nito. Manigas kang lalaki ka? Nakakainis? Saka lang makakausap ng matino kapag hindi lasing. Bulong-bulong pa ni Lyra. Napanguso ang kanyang anak. Mama, masarap po ba ang MP? Yung iniinom po ni Papa? Napalingon siya agad rito. Hindi anak, pangit ang lasa nun, mapakla. Bakit iniinom pa rin po ni Papa? Tanong pa ng bata at halata ang pagtatakas sa mukha nito. Kapag umiinom po siya nun, nagwawala siya, nagsusuko pa. Yak, kadiri no mama? Bahagyang natawa si Lyra. Oo, kadiri ang Papa mo. Minsan pagsabihan mo para hindi na umulit. Araw-araw mong ipaalala na pangit ang lasa ng alak. Nakakainis, di ba? Ewan ko ba dyan sa ama mo? Ang hilig uminom ng alak, hindi naman masarap. Aksaya pa sa pera. Kaya ikaw anak, paglaki mo, huwag kang iinom ng alak ha. Pangit ang lasa nun, tapos gagawin kang baliw. Talaga mama? Ibig mong sabihin, baliw na po si Papa? Tanong pa nito. Natawa na lang muli si Lyra. Hindi naman, may saltik lang. Alam mo, matulog na lang tayo. Ang dami-dami mong tanong. Ikaw talaga na bata ka. Wala ka pang masyadong naiintindihan. Huwag mo munang isipin ang mga problema ng mga matatanda. Ilang minuto pa silang dumaldal. Hindi kasi matapos-tapos ang anak niya sa pagtatanong. Kaya para hindi na humaba, nagpanggap na lang si Lyra na naunang natulog. Effective naman dahil sumiksik na si Mimi sa kanyang dibdib at pinilit na ring makatulog. Napangiti na lang si Lyra. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Tumulong siya sa paglilinis at pagluluto ng almusal. Mahirap na at baka may masabi pa ang pangalawang asawa ng kanyang ina. Hanggang 3 araw lang kayo dito, Biglang sabi ni Tio Arnel. Dagdag palaman kayo, mahirap kapag tumagal pa kayo. Sinaway naman ni Mercy ang asawa nito. Ano ka ba naman Arnel? Hindi pa nga nakaka 24 hours ang anak at apo ko rito pinapalayas mo na. Nagpapaalala lang ako, sambit pa ni Tio Arnel. Sinabi mong nag-away na naman sila ng asawa niya. Baka mamaya tumagal yan dito at umasa. Napabuntong hininga si Lyra. Hindi naman sila magtatagal doon. Alam niyang hindi mangyayari yon. Kailangan lang talaga nila ng matutuluyan. Gusto niyang huminga mula sa asawa. Nang matapos magluto, kahit na masama ang tingin ng asawa ng kanyang ina, kumuha pa rin siya. Isang plato na lang para sa kanilang mag-ina. Hinila niya sa labas ang anak at doon na lang sila kumain habang nakaupo sa duyan. Subuan na lang kita anak, sambit ni Lyra. Okay po mama. Habang kumakain, lumabas ang kanyang ina na dala pa ang plato. Kumakain din ng almusal. Siya nga pala, tumawag sa akin kanina ang asawa mo, hinahanap ka.
Tinanong kung nandito ka at sinabi kong oo. Agad namang nainis si Lyra. Mama naman, sana nagsinungaling ka muna. Bakit ko gagawin yon? Aber, nagtanong na sa ibang kamag-anak natin na pinupuntahan ninyo kapag naglalayas kayo. Alam na ni Smith na wala kayo roon. Kaya malamang ay dito siya magtatanong. Mas okay na batid niyang nandito kayo. Ikaw na nga ang nagsabi. Seloso yang si Smith. Madalas mag-isip ng kung ano-ano kahit walang katotohanan. Kapag nalaman niyang wala ka rito ay ano na lang ang iisipin nun? Na sumama ka sa ibang lalaki. Naiinis na lang nangumuya ng pagkain si Lyra. Ayaw niya pa sanang magpakita kay Smith. Gusto niya muna ng oras. Pero dahil alam na nito, mukhang susuyuin na siya kapag nagkaroon ito ng libreng oras. Sa mga tawag at text pa nga lang ay grabe na ang pangungulit. Napabuntong hininga na lang si Lyra habang sinusubuan si Mimi ng itlog. Mama? Mahinang tawag ni Mimi habang ngumunguya. Galit ka pa rin po ba kay Papa? Napatingin siya sa anak. Hindi niya agad alam ang isasagot. Parang ang hirap ipaliwanag sa bata na may mga taong mahal mo pero sila rin ang dahilan kung bakit ka napapagod. Hindi ko alam, anak. Mahina niyang sagot. Pagod lang si Mama. Minsan kasi kapag sobrang pagod ng tao, gusto muna niyang lumayo. Tumango si Mimi kahit halatang hindi nito lubos maintindihan. Pero babalik po tayo sa bahay natin? Napakurap si Lyra. Oo, hindi ko pa alam kung kailan. Kapag bumait po si Papa? Tanong pa nito habang inosenteng nakatingin sa kanya. Kapag hindi na po siya iinom? Parang may kumurot sa dibdib niya. Ganun kasimple sa isip ng anak ni Lyra. Tumigil lang sa alak si Smith at magiging maayos na ulit ang lahat. Nakakalungkot isipin na kahit bata pa si Mimi, alam na nito kung ano ang problema ng ama nito. Ewan ko anak, mahinang sambit ni Lyra at pilit ng umiti. Tingnan natin. Hindi na nagsalita si Mimi. Tahimik na lang itong kumain habang sumasandal sa kanya. Ayaw pa talaga niyang bumalik. Galit pa rin siya, pagod pa rin siya. Pero habang iniisip niya ang maliit nilang inuupahan, ang trabaho niya, ang mga bayarin, unti-unting bumibigat lalo na ang pakiramdam ni Lyra. Hindi siya pwedeng manatili roon ng matagal. Kahit mismong asawa ng nanay niya, halatang hindi komportable sa presensya nila. Mukhang matino naman ang boses ngayon, hindi nalasing. Dagdag pa ng kanyang ina. Napairap agad si Lyra. Ano naman ngayon, hindi ibig sabihin na okay na agad. Tigas mo talaga. Napailing si Mercy. Kung ako sa'yo ay kausapin mo, hindi naman kayo maayos kung pareho kayong nagmamatigasan. Hindi na lang siya sumagot. Naiinis siya kasi may punto ang kanyang ina. Kahit anong takbo, alam niyang haharapin niya rin si Smith sa huli. Kaya lumipas ang mga araw, hindi na siya nagulat nang makitang pumunta roon si Smith. Mama? Bulong ni Mimi habang nakatingin sa gate. Parang si Papa po yata yun. Agad na napalingon si Lyra. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang lalaking papalapit. Nakapolo si Smith at maayos ang buhok. Walang amoy alak kahit malayo pa lang. May dala itong plastic bags, isang paper bag ng fast food, stuffed toy at bulaklak na malamang ay para sa kanya at sa anak niya. Saglit na natigilan si Lyra. Hindi niya alam kung bakit pero tuwing matino si Smith, saka siya lalong nahihirapan. Kasi doon niya naaalala kung bakit niya ito minahal. Mimi! Tawag agad ni Smith at pilit ng umiti. Anak ko, nandito na si Papa. Tumayo agad si Mimi. Papa! Mabilis na lumapit si Smith. Binaba ang mga dala at kinarga ang anak. Napatawa pa ito habang iniikot si Mimi ng bahagya. Miss na miss ka na ni Papa. Hindi ka man lang nagpaalam na aalis kayo. Napatingin lang si Lyra sa mga ito. Naiinis siya sa sarili dahil may parte sa kanyang gumagaan ng dibdib habang nakikita si Smith na ganoon. Hindi galit, lasing o sumisigaw. Kung ganoon lang sana ito palagi, sana ay wala siyang problema. Baka siya pang maging pinakamalambing na misis sa balat ng lupa. Bumili ako ng chicken saka fries, sabi ni Smith habang inaabot ang paper bag kay Mimi. Favorite mo, di ba? Apo, masayang sagot ng bata. Napabuntong hininga si Lyra. Ganun talaga si Smith. Kapag nanunuyo, halos iparamdam nitong ito ang pinakamabait na lalaki sa mundo.
Dahan-dahang lumapit si Smith sa kanya. Lyra, Hindi siya agad tumingin dito. para sa'yo. Mahina nitong sambit at inabot ang bulaklak. Napatingin siya roon, simpleng bouquet lang yon. Hindi mamahalin at halatang binili lang sa gilid ng kalsada. Pilit niyang sinasabi na huwag siyang madadala. Hindi dapat mapatawad agad porke may flowers. Babalik lang ito sa dati kapag nakainom. Naalala niya tuloy nung unang niligawan siya ni Smith. Palaging may dalang kung ano. Alam nitong pagkain lang ang kahinaan niya. Kahit wala itong pera noon, pinaparamdam pa rin itong iniisip siya. Hindi mo ko papansinin? Tanong ni Smith habang pilit na tumatawa. Grabe ka naman. Napakalain ng binahe ko para lang masuyo ka. Bigla ka nalang lumayas. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong. Napakamot si Smith sa batok. Susuyuin sana kita. Ano pa bang dahilan? Napairap siya, pero hindi niya maiwasang mapansin na parang pagod din ito. May eye bags at mukhang hindi rin nakatulog ng maayos. Ilang linggo na rin kasi silang naghiwalay. Kung hindi nagpadala si Smith ng pera sa mama niya na pang-budget, baka napalayas na sila roon. Hindi mo na naman kasi ako kinakausap. Dagdag ni Smith. Blinak mo pa ako. Paano tayo mag-uusap niyan? Tapos ano gusto mo mangyari? Gusto mo mapatawad agad kita? Muntik mo na kung matamaan ng plato ng binato mo. Sinira mo na naman ang mga gamit sa bahay. Nakakahiya sa mga kapitbahay na nag-iingay na naman tayo. Akala mo nagpapatayan na tayo. Huminga ng malalim si Smith bago siya tiningnan ng diretso. Umuwi na kayo. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko na dapat ginawa yun. Nawala lang talaga ako sa sarili. Hindi naman talaga masamang tao si Smith. Naiinis lang siya sa mga habit nito. Ayaw namang makinig sa kanya. Kapag galit, parang nagiging ibang tao. Akala mo ay sinasapian ng 10 masamang nilalang. Lyra, muli nitong tawag. Hindi na ako uulit. Promise. Napatawa siya ng mapait. Ilang beses mo na bang sinabi yan? Hindi nakaimik si Smith sandali bago napabuntong hininga. Alam ko pero sinusubukan ko naman. Sinusubukan? Smith, takot na sa'yo si Mimi. Akala mo walang epekto sa bata kapag nakikita tayong nag-aaway? Napatingin ito sa anak nilang masayang naglalaro sa bagong stuffed toy. Mimi, takot ka ba kay Papa? Napatingin ang bata sa kanya, saka kay Smith. Kapag galit ang po ikaw, Papa, natatakot po ako. Para ka pong halimaw. Parang may dumaang sakit sa mukha ni Smith. Umupo ito sa monoblock chair at napayuko. Hindi alam ni Lyra kung bakit. Pero kapag nakikita niyang ganoon si Smith, parang humihina rin ang galit niya. Naalala niya yung dating Smith. Yung lalaking masayahin, laging nagpapatawa sa kanya kapag umiiyak siya dahil sa problema sa bahay noon. Naalala niya kung paano siya unang minahal nito. Noong mga panahong pakiramdam niya ay walang may gustong umintindi sa kanya. Si Smith lang ang laging naghahatid sa kanya pauwi. Ang bumibili ng kwek-kwek para lang mapatawa siya. Mahal, mahinang sabi ni Smith. Umuwi na tayo. Ang pangit ng bahay kapag wala kayo. Tahimik masyado. Drama mo? Bulong ni Lyra kahit medyo bumibigay na. Totoo nga. Napatawa si Smith ng mahina. Hindi nga ako nakapasok na maayos kanina. Hindi ako mapakali. Mabuti at day off ko ngayon. Sige na, sumama na kayo sa akin pa uwi. Malayo ito at mahihirapan akong suyuin kayo kapag nasa trabaho ako. Biglang naalala ni Lyra ang trabaho niya. Tanggal na siya sa trabaho dahil sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Kaya siguro ang may mali rin ay siya. Hindi siya nag-iisip ng mas maayos kapag galit. Mama, tawag ni Mimi habang hawak ang fries. Uwi na po tayo kay Papa? Napapikit si Lyra. Mahal, mahinang sambit ni Smith at mas lalo pang lumalapit. Umuwi na tayo. Ako nang bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Napatingin siya rito. Maayos ang mukha ng kanyang asawa. Malambing ang boses at walang galit. Hindi ka na magwawala? Mahina niyang tanong. Agad umiling si Smith. Hindi na, pangako. Ilang beses ko nang narinig yan. Pero this time seryoso ako. Ayoko na kayong mawala ni Mimi. Hinawakan ni Smith ang kanyang kamay. Mahal pa rin niya si Smith. Kahit gaano siya kapagod, may parte sa kanyang umaasang baka sakaling magbago pa ito. Kaya mo bang tumigil sa alak? Mahina niyang tanong.
Tumango agad si Smith. Oh, susubukan ko. Sa sugal. Oh, basta umuwi kayo. Sandali itong natigilan bago muling tumango. Napatingin si Lyra kay Mimi. Masaya ang anak nila habang kumakain ng fries sa tabi nila. Parang wala itong problema sa mundo. Ayaw niya ring lumaki si Mimi na walang ama. Ayaw niyang bumalik. Pero natatakot siyang magsimula ulit ng wala. At sa huli, yun na naman ang nangyari. Unti-unti na namang lumambot ang puso niya para kay Smith. Bahala ka talaga sa buhay mo, bulong ni Lyra habang naiiyak ng bahagya. Kapag umulit ka pa talaga, hindi na niya natapos dahil mabilis siyang niyakap ni Smith. Hindi na talaga. Sorry. Napapikit na lang si Lyra habang nakayakap ito sa kanya. At kahit may bahagi ng sarili niyang nagsabing mali na naman ito, hinayaan niya pa rin ang sariling maniwala. Ganoon naman palagi. Mag-aaway sila, aalis siya, susuyuin siya ni Smith at babalik lang siyang muli ng paulit-ulit. Ilang buwan matapos silang bumalik ni Mimi sa bahay, unti-unting naging tahimik ulit ang mga buhay nila. Hindi naman agad-agad pero at least may pagbabago. Isang umaga, maaga siyang nagising dahil sa amoy ng pritong itlog at ginisang bawang. Saglit siyang napakurap habang nakatitig sa kisame. Akala niya'y nananaginip lang siya. Madalang kasing mangyari na may nagluluto sa bahay nila nang hindi siya. Paglingon ni Lyra sa tabi, wala na si Smith. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa maliit nilang kusina. Sumilip siya at nakita si Smith na nakasando lang habang nagsasangag. Katabi nito si Mimi na nakaupo sa monoblock chair at nagkikwento ng kung ano-ano. Papalagyan mo po ng maraming hotdog? Masayang sabi ni Mimi habang sumisipa-sipa pa ang paa. Teka lang, demanding ka. Napatawa si Smith. Hindi tayo mayaman, isang hotdog lang bawat tao. Ayoko po nan. Reklamo agad ni Mimi. 2 po ang gusto ko. Wow! Napailing si Smith na kunwaring seryoso. Mukhang kailangan ko na talagang yumaman at ang takaw ng anak ko. Napangiti si Lyra habang tahimik lang na nakasandal sa may pintuan. Matagal na simula nang huli niyang nakita si Smith na ganoon. Magaan sa mga mata, hindi mainit ang ulo at hindi amoy alak. Nang mapansin siya ni Smith, agad itong ngumiti. Oh, gising ka na, asawa ko. Asawa agad? Natatawang sagot niya habang lumalapit. Hindi pa nga tayo kasal. Ano ngayon? Nagkibit balikat si Smith habang sinasalin ang sinangag sa plato. Ikaw pa rin naman ang gusto kong makasama habang buhay. Pakakasalan naman kita kapag medyo okay na. Napairap siya pero lihim na kinilig. Nakakainis talaga si Smith kapag maayos ito. Doon siya bumibigay palagi. Ang aga mong gumising, hindi mo malang ako ginising, sabi niya habang inaayos ang buhok. Hinayaan pa kitang matulog. Inabot ni Smith ang plato sa kanya. Akin muna ang gawaing bahay. Wala naman akong pasok ngayon. Mukha kang pagod nitong mga nakaraang araw. Napatingin siya rito. Naramdaman niya ulit ang dating lambing nito. Yung dating Smith na minahal niya noon. Talagang nag-e-effort ito. Hindi ito umiinom o nawawala sa gabi. Madalas pang ang diretsyong umuwi pagkagaling trabaho. Kapag rest day, tumutulong maglinis o kaya'y nagluluto. Kahit si Mimi, mas naging malapit ulit dito. Mama! Sigaw ni Mimi habang tumatawa. Si Papa po nadulas. Napalingon si Lyra sa CR at nakita si Smith na basa habang nakahawak sa tabo. Kasalanan ng anak mo. Reklamo nito habang tumatawa rin. Binasa ako. Ako pa talaga? Natatawang sagot ni Mimi bago muling nagsaboy ng tubig. Nagreklamo agad ang kanyang asawa. Oy, kampi talaga kayo ng mama mo. Tahimik na lang na nakatingin si Lyra sa mga ito habang naghuhugas ng pinggan. Sobrang tama ng lahat sa pakiramdam niya. Para tuloy may mali, pero bakit niya pa ba iisipin yon? Ang mahalaga, naging normal ulit ang pakiramdam ng bahay nila. Minsan, nahuhuli niya pa si Smith na nakatitig lang sa kanya. Ano? Tanong niya minsang nakahiga sila. Wala lang. Ngumiti si Smith habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang ganda mo talaga kahit bagong gising. Napairap siya. Nang bola ka pa? Totoo nga. Napatawa ito ng mahina. Alam mo ba, natatakot ako nun na hindi ka nang bumalik. Hindi na kita sasaktan ulit. Napapikit si Lyra. Gusto niyang maniwala.
At siguro dahil gusto niya talagang magkaroon ng buong pamilya si Mimi, pinili niyang maniwala ulit. Hanggang sa isang umaga, natuklasan na lang nila na muli silang nakabuo. Hawak niya ang pregnancy test habang nanginginig ang kamay. 2 guhit, buntis ako. Away pa, mahinang bulong ni Lira. Matagal lang siyang nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig doon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Masikip na nga ang buhay nila. Hirap pa rin sa pera minsan, at kahit maayos si Smith nitong mga nakaraan, may parte sa kanyang hindi pa rin tuluyang kampante. Lira, Tawag ni Smith sa kanya. Napalingon siya nang pumasok si Smith sa kwarto. Agad nitong napansin ang hawak niya. Saglit itong natigilan bago nanlaki ang mata. teka, buntis ka? Tahimik lang siyang tumango. Natawa ito at bigla siyang niyakap. Talaga? May baby tayo ulit? Napatawa siya ng mahina kahit naiiyak. Oo yata, ikaw kasi inaaway mo ako. Ayan, nakabuo na naman tayong 2. Hindi niya mapigilang umiti habang nakayakap dito. At sa totoo lang, may parte sa kanyang sumaya rin. Baka naman kahit may pangalawa na silang anak ay magiging okay na ang lahat. Mama, buntis ka po? Kapatid ko po siya? Biglang tumili si Mimi bago mabilis na pumasok. May baby po tayo? Napatawa rin si Lira habang tinitingnan ang excited na mukha ng anak. Pipi brother ang gusto ko, Mama. Ang gusto ko babae, Sagot ni Smith. 2 prinsesa. Ayaw, kontra agad ni Mimi. Baby boy po. Habang nagtatawanan ng mag-ama, tahimik na lang na napangiti si Lira. Gumaan kahit paano ang kalooban niya. Unti-unti siyang nangarap ulit. At sa loob ng ilang taon, naging maayos naman talaga. Nagkaanak sila ng lalaki na pinangalanan nilang Carlo. Makulit, matakaw, at iyakin. Halos mabaliw si Lira noong newborn pa ito dahil sabay ang pag-aalaga niya kay Mimi at kay Carlo. Pero kahit papaano tumutulong si Smith. Hindi na rin gaanong makulit si Mimi. Kapag gabi at umiiyak si Carlo, minsan si Smith pa ang nagkakarga. Kaya mo ba? Tanong niya minsan habang antok na antok. Oo naman, Inaalog-alog ni Smith si Carlo. anak kita, pareho tayong iyakin. Napatawa siya ng mahina. Kapag nagkakaroon sila ng mga ganoong sandali, pakiramdam niya, kaya pa talaga nilang ayusin ang pamilya nila. Pero unti-unting may bumabalik. Maliit lang sa umpisa na halos hindi niya mapansin. Subalit, kung paano siya paulit-ulit na bumabalik kay Smith, yun din ang paulit-ulit na babalik din ito sa dating gawi. Kanina tong nag-chat. Tanong minsan ni Smith habang hawak ang cellphone niya. Napakunot ang noon niya. Kaibigan ko sa grocery dati. Lalaki? Bakla naman yan. Kausap ko talaga yan noon pa. Sagot ni Lira. Sigurado ka? Napairap siya. Ano bang akala mo sa akin? Kahit basahin mo pang conversation namin, wala kang makikitang nagtataksil ako. Wala naman. Tumawa si Smith pero may kakaibang tono. Nagtatanong lang, saka bakit masama bang magselos? Siyempre partner mo ko kaya magsiselos ako kung meron man. Hindi niya masyadong pinansin yon. Hanggang sa minsan, nagising siya ng madaling araw at nakita niyang hawak ni Smith ang cellphone niya habang tulog siya. Anong ginagawa mo? Antok niyang tanong. Bahagyang nagulat si Smith bago agad ibinaba ang cellphone. Wala, tinitingnan ko lang. Curious lang. Hindi siya nakasagot agad. Maliit na bagay lang yon pero may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi niya talaga maitatangging minsan ay praning si Smith kapag nagsiselos sa mga taong hindi naman dapat pagselosan. Pagkatapos nun, nagsimula na ulit ang mga pahaging. Ayos ah. Napapailing minsan si Smith kapag aalis siya. Parang pabata ka ng pabata. Baka mamaya maraming nang maakit dyan sa labas. Smith, tumawa lang ang kanyang asawa. Nagbibiro lang. Pero ramdam niyang hindi yun biro. At isang gabi, habang pinapatulog niya si Carlo, napansin niyang tahimik masyado si Smith sa gilid. Anong iniisip mo? Tanong niya. Bakit parang galit ka na naman? Anong problema mo? Umiwas ng tingin si Smith. Ikaw kasi, ang hilig mong magbihis kapag lalabas. Napakunot noo siya. Ha? Anong gusto mo? Mukhang gusgusin ako? Alam mo, gumagawa ka lang ng mga bagay na ikakaselos mo.
Napabuntong hininga si Smith. Masisisi mo ba ako? Parang masyado akong natutuwa kapag napapansin ka. Natahimik siya at biglang bumalik ang dating kaba. Yung pakiramdam na parang kailangan niyang mag-ingat sa bawat sasabihin. Kaya minsan kahit na pag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal, hindi magawang maging buo ni Lyra para roon. Isang hapon naman, nahuli niyang tutok na tutok si Smith sa cellphone habang nasa CR. Kumunot ang kanyang noo. Tahimik siyang lumapit at doon niya nakita na mayroon na naman itong online gambling app. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa katawan niya. Smith, bigla itong napalingon at mabilis na pinatay ang cellphone. Ano? Anong ginagawa mo? Wala. Smith, lumamig ang boses ni Lyra. Nagsusugal ka na naman? Napailing agad ito. Hindi, tinitingnan ko lang. Talaga? Napatawa siya ng mapait. Akala mo wala akong utak para maniwala din sa palusot mo? Ano ngayon kung tumitingin ako? Hindi naman ibig sabihin na nagsusugal agad. Ganyan din dati. Bulalas ni Lyra. Sa umpisa tingin-tingin lang. Napabuntong hininga si Smith at hinagod ang mukha. Lyra, pagod ako galing trabaho. Huwag mo nang simulan. Ako pa talagang nagsisimula? Hindi na ito sumagot. Pero kahit anong pigil niya rito, unti-unti na namang bumabalik. Hindi naman kasing lala noon pero naroon na naman yung pakiramdam na parang naglalakad siya sa manipis na salamin. Kaya unti-unti ring bumalik ang takot ni Lyra. Lalo na noong lumalaki na ang mga anak nila. Grade school na si Mimi at 2 years old naman si Carlo. Mas magastos na at mas mahirap na. At kahit nagtatrabaho si Smith, minsan ay kinakapos pa rin sila. Mahal, bungad niya isang gabi habang nagbibilang ng pera. Kailangan ko na ulit magtrabaho? Agad siyang nilingon ni Smith. Bakit? Kinukulang na tayo, sabi ni Lyra. Hindi na ibinibring up ang usapan sa pagbabalik nito sa pagsusugal. Kaya ko naman. Hindi sapat. Napabuntong hininga siya. Nag-aaral na si Mimi, lumalaki na rin si Carlo, dumadami ang mga pangangailangan ng mga bata. Ayoko. Malamig nitong sabi. Ayokong magtrabaho ka. At bakit? Salubong na salubong ang mga kilay ng kanyang partner. Basta ayoko. Ako ang lalaki rito at responsibilidad ko kayo. Naiinis na siya rito. Di gampanan mo ng maayos. Agad itong napatingin sa kanya. Nagkaroon na naman ng tensyon sa kanilang pagitan. At hindi siya umurong. Wala siyang pakialam kahit magbatuhan na naman sila ng mga gamit. Hindi pwedeng nakaasa lang ako sa iyo habang buhay. Dere-derecho niyang sabi. Lalo na ganyan ka ulit sa sugal, kawawa ang mga bata. Hindi nga ako nagsusugal. Ramdam niyang mabilis na tibok ng puso niya pero hindi siya nagpatalo. Maghahanap ako ng trabaho sa ayaw at sa gusto mo. Lyra, walang mag-aalaga ng mga bata. Baka kasi 2 anak nang meron tayo. Hindi na pwedeng puro pride mo ang iniisip natin. At saka may iwan naman ng mga anak natin kina Tita Vanjie. Huminga siya ng malalim. Malapit lang ang bahay nila. Matagal na nating ginagawa yon noon pag nagtatrabaho ako. Pwede naman yon, bayaran na lang natin. At sinusundo rin naman natin agad. Hindi ko naman pababayaan ang mga anak natin. Napapikit si Smith saka napailing. Ayoko talaga. Wala akong pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Magtatrabaho ako para kahit paano ay mabigyan ko ng maayos na buhay yung 2 bata. Kasi utang natin yun sa mga anak natin na maayos ang mga buhay nila. At sa wakas, siya naman yung hindi nagpatalo. Ilang linggo siyang nagpasa ng resume. Matagal na simula nung huli siyang magtrabaho. Minsan habang nasa jeep, naiisip niya kung kaya pa ba niya. Baka matanda na siya para magsimula ulit. Baka wala nang tumanggap sa kanya. Pero kailangan niya talagang kumilos para sa sarili. Para may sarili na siyang pera ulit. Para hindi siya matakot kapag dumating ulit yung panahong kailangan niyang umalis. At isang araw, habang pinapatulog niya si Carlos sa tanghali, biglang tumawag ang isang unknown number. Hello? Good afternoon. This is from Stellar Connect Solutions. Available po ba kayo for training next week? Nanlaki ang mata niya. Po? You passed the final interview. Hindi niya napigilang mapangiti ng malaki. Opo, available po ako. Marami pang sinabi sa kanya bago matapos ang kanilang usapan. Pagkababa ng tawag, napaupo siya habang napapangiti mag-isa. May trabaho na siya ulit, may sarili na naman siyang kikitain.
Halos isang buwan na si Lira sa call center nang mapansin niya na unti-unti siyang nasasanay sa bagong routine ng buhay niya. Gabi ang pasok niya, sa umaga gigising siya ng maaga para ihanda si Mimi sa school habang karga-karga naman si Carlo na antok pa palagi. Pagkatapos nun, iahatid niya ang 2 bata sa bahay ni Tita Vanji bago siya bumiyahe papunta sa opisina. Nakakapagod ng sobra para sa kanya. Minsan pakiramdam niya, lutang na siya sa antok habang sumasagot ng calls. Naninibago pa rin siya sa English buong gabi. Naninibago rin siyang maraming tao sa paligid niya. Pero kahit pagod, may parte sa kanyang mas gumagaan. May sarili siyang pera ulit, may sarili siyang mundo kahit paano. Mas okay nang may pera siya para kapag naging mahirap ulit ang lahat, kaya niyang alisan ng sitwasyon. Pagdating ni Lira sa office, agad siyang sinalubong ng malamig na aircon at maingay na usapan ng mga agents. May ilan ang nakaupo sa pantry habang nagkakape. Yung iba naman nakasandal sa lockers habang nagkukwentuhan. Lira! Napalingon siya nang tawagin siya ng ka-wave niya. Break tayo mamaya sabi ng babae habang nag-aayos ng headset. Sabay tayo bumili ng kape? Oo, sagot niya habang ngumiti ng bahagya. Tahimik siyang naupo sa cubicle at nagbukas ng computer. Sanay na siya sa paulit-ulit na sistema roon. Matatag naman ang mental health niya kaya kahit sigawan siya kapag nagkakamali, hindi niya dinidibdib. Naging initial training niya na siguro ang sigawan nila ni Smith dati. Excuse me, pwedeng makahiram ng charger? Tanong ng lalaki habang nakangiti ng bahagya. Namatay ang phone ko. Saglit siyang natigilan. Parang pamilyar ang mukha nito. Maputi, matangkad, medyo singkit at mukhang laging kalmado. Teka, kumunot ang noon niya. Nico? Nanlaki rin ang mata ng lalaki bago ito napatawa. Lira? Napakurap siya at bigla niyang naalala. Kaklase kita ng 4th year. Ikaw yung laging tulog sa likod. Uy, grabe ka. Napatawa si Nico. Hindi ako laging tulog. Minsan lang, natatawa niyang sagot. Napailing ito habang tumatawa rin. Ikaw talaga. Ang tagal na nun Gumaan ang mood niya pagkatapos makita ang dating kakilala. Siguro dahil pamilyar ang mukha nito, magaan din ang aura ni Nico at nakakahawa talaga. Dito ka pala nagtatrabaho? Sabi pa ni Lira. Kaka-transfer ko lang ng account. Inilahad ni Nico ang kamay nito. Nice seeing you again. Napatingin siya saglit sa kamay nito bago nakipagkamay. Pagkatapos noon, paminsan-minsan na silang nagkakasabay sa pantry o sa elevator. At napansin agad ni Lira na iba si Nico sa karamihan ng lalaki sa office. Hindi ito mahangin at hindi rin malandi. Kapag may kausap, mahinahon lang. Kapag may problema ang trainee, kalmado itong tumutulong imbes na manigaw. Mukhang antok ka na. Minsang sabi ni Nico habang magkatapat silang umiinom ng vending machine coffee. Napabuntong hininga siya. Hindi ako nakatulog ng maayos, nilagnat si Bunso kagabi. May anak ka na pala? Tanong nito. Hindi halata. Parang kung anong katawan mo nung high school, yun pa rin. Parang hindi ka nanganak. Grabing compliment naman yan kung ganun. Kaya siguro silos ang asawa ko. Ang ganda ko kasi. Natawa na lang si Nico. Oo, may anak na ako. 2. Napangiti siya habang ipinapakita ang picture din na Mimi at Carlo. Eto si Mimi, eto naman si Carlo. Napangiti rin si Nico habang tinitingnan ang pictures. Ang cute nila. Siyempre, sa ganda kong to, may lalabas bang pangit? Biro pa ni Lira. Ikaw, may anak ka rin ba? Tumango ito saka inilabas ang wallet. Isa. Ipinakita nito ang picture ng batang babae na mukhang nasa grade school na. Sa Ella, makulit yan. Masyadong bibo at bida-bida. Minsan, nahihiya na nga akong ilabas. Natawa si Lira. Mabuti nga yun. At least, hindi nagmana sa kakulitan mo. Kamukha mo. Hindi niya alam kung bakit pero ang gaan kausap ni Nico. Umiiwas siya sa mga lalaki sa office kasi uso ang kabitan. Ayaw niya rin bigyan ng dahilan si Smith para magselos. Gayunpaman, iba si Nico, kaya hinayaan niyang makalapit ito. May something na alam niyang tila wala itong gagawing masama sa kanya. Single dad ka rin pala? Sabi niya minsan habang sabay silang naglalakad palabas ng building. Tumango si Nico. Oo. Ang hirap, no? Napabuntong hininga ito saka tumawa ng mahina. Sobra, lalo na kapag may sakit ang anak mo tapos kailangan mo pang pumasok. True, napailing si Lira. Minsan nga feeling ko mababaliw na ako. Napangiti siya ng bahagya.
Parang gets siya agad nito. At habang tumatagal, mas marami silang napag-uusapan tungkol sa pagiging magulang. Yun din siguro ang dahilan kaya natutuwa silang magkausap. Minsan, guilty ako kapag sumisigaw ako sa anak ko. Pag-amin ni Lyra habang nasa pantry sila. Lahat naman ng magulang sumasablay. Sagot ni Nico habang hinahalo ang kape nito. Ang importante, marunong ka mag-sorry. Kasi kahit ang mga anak at mga bata ang mga yan, may feelings pa rin ang mga yan. Kaya mahalaga na marunong din magpakumbaba ang mga magulang at amining may mali rin sila. Napakorap siya. Nagsasorry ka sa anak mo? Siyempre naman, napangiti ito ng bahagya. Tao rin naman sila at hindi dahil bata sila ay okay lang sakta ng feelings nila. Tahimik siyang napatingin dito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang bihira niyang marinig yon sa mga magulang sa paligid niya. Si Lyra palaging nagsosorry sa kanyang mga anak kapag may maling nagawa. Kasi yon ang mga salitang hindi niya natanggap mula sa kanyang mga magulang noong paulit-ulit siyang nasasaktan sa pamilyang mayroon sila noon. Sa bahay nila dati, kapag matanda ka, automatic tama ka. Kapag bata, mananahimik ka lang. Kaya simula nung nagkaroon siya ng mga anak, nangako siya na hindi magiging katulad niya ang mga bata. Ang healthy mo naman mag-isip, biro niya para pagaanin ang pakiramdam. Napatawa si Nico. Hindi rin, madami rin akong mali. Pero parang kalmado ka lang palagi. Hindi ka toxic na tatay. Swerte ang anak mo sa'yo. Pag uwi niya sa bahay, nadatna niyang nanonood ng TV si Smith habang karga si Carlo. Late ka. Bungad agad nito. OT, inalis niyang sapatos saka naupo. Tahimik siyang nagtatanggal ng makeup habang pinapanood si Mimi na natutulog sa gilid. May lalaki bang nangungulit sa'yo? Sabi sa akin ng katrabaho ko, usa raw sa call center ang kabitan. Tanong ni Smith sa kanya. Napatingin siya rito. Mukhang pabiro ang tono pero alam niya na yung tingin na yon. Mukhang nagdududa na naman ito sa kanya. May mga katrabaho akong siraulo pero hindi ako isa sa kanila. Hindi ko rin hinahayaan na makulit ako ng lalaki. Kaya huwag kang mag-alala at magduda dyan. Sagot niya habang nagpupunas ng labi. Tumawa si Smith ng mahina. Nagtatanong lang, ang dami mo nang sinabi. Biglang bumalik ang bigat sa dibdib niya. Yung pakiramdam na parang kailangan niyang mag-ingat sumagot. Huwag lang sanang maglasing si Smith sa susunod dahil malakas ang pakiramdam niya na yun ang sunod nilang pag-aawayan. Saka lang naman lumalabas lahat ng saloobin ni Smith kapag lasing. Pero kapag hindi ay nagpipigil pa ito sa mga salita nito. Mukha kang pagod, sabi ni Smith habang hinihima si Carlo. Mag-resign ka na kaya? Napailing siya agad. Hindi naman natin kailangan. Kailangan ko ng trabaho at kailangan ko ng sariling pera. Kailangan ko ng mga bagay na makakatulong sa mga anak natin. Gusto ko ng maayos na buhay para sa kanila at hindi yung basta nakakaraos lang. Kaya hayaan mo ako magtrabaho. Puno ng panindigan na sambit ni Lyra. Hindi na nakaimik si Smith, pero ramdam na ramdam niya ang tensyon. Sanay na si Lyra roon kaya ihahanda na lang niya ang sarili. Mama? Biglang tawag ni Mimi na bagong gising. Umuwi ka na pala. Agad siyang napangiti at lumapit dito. Habang yakap niyang anak, napatingin siya kay Smith. Mahal niya ito, pamilya niya ito, pero may mga pagkakataon talaga na naiisip niya kung tama pa bang magstay sa katulad ni Smith, na minsan ay nagdudulot ng takot sa kanya. Kinabukasan, lunch break nila ni Nico at magkatabi silang nakaupo sa pantry habang kumakain sila ng siomai rice. Alam mo, sabi ni Lyra habang nakasandal sa upuan, minsan iniisip ko paano mo nagagawang maging kalmado? Nagpatawa si Nico. Hindi naman ako kalmado palagi. Pinipilit ko lang maging mahinahon kasi ayokong matakot sa akin ng anak ko. Pwede magtanong? Maingat niyang sabi. Bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Napansin agad ni Lyra na parang nag-isip muna ito kung sasagot ba. Sorry. Mabilis niyang dagdag. Huwag mo sagutin kung ayaw mo. Hindi, okay lang. Huminga ito ng malalim saka tumingin sa hawak nitong bottled water. Nagkagusto ako sa lalaki. Natigilan si Lyra. Hindi na siya nagulat dahil malamya naman talagang kumilo si Nico. Pero nakakagulat pa rin talagang marinig yun. Na kahit magkaroon na ito ng asawa at anak, nagkakagusto pa rin ito sa lalaki. Bakla ako. Diretsong sabi ni Nico. Matagal ko nang alam. Akala ko mawawala kapag nagkapamilya ako.
Minahal ko naman ang asawa ko pero habang tumatagal, mas lalo ko na-realize na hindi ko pwedeng lokohin ang sarili ko habang buhay. Tahimik siyang nakikinig. At ewan niya pero mas lalo lang naging malinaw bakit parang iba ito sa karamihan ng lalaking kilala niya. Alam ba ng anak mo? Mahina niyang tanong. Tumango si Nico. Hindi pa fully pero unti-unti kong ipapaintindi paglaki niya. Galit ang ex-wife mo? Napabuntong hininga ito. Nung una, oo, nasaktan siya. Valid naman pero nagkaayos din kami. Nagkaroon ulit siya ng karelasyon. Sa akin naiwan ang anak namin at nagpapadala na lang siya ng sustento niya. Natawa si Nico sa kanya. Nabigla ka ba? Napailing siya kaagad. Hindi naman, may duda na rin ako na bading ka. Hindi lang kita dinediretso. Kaya nga komportable ako sa iyong lumapit kasi feel ko na bading ka. Tahimik silang kumain pagkatapos nun. Pero habang nakatingin si Lira sa malamig na kape niya, may kung anong mabigat siyang naramdaman. Hindi dahil sa pag-amin ni Nico, kundi dahil sa kabaitan nito. Sa pagiging kalmado at paraan nito na makinig. At bigla niyang naisip na may mga lalaki namang mga ganoon. Bakit hindi magawang maging ganoon ni Smith? Bakit parang naninibago na siya sa simpleng respeto? Bakit parang espesyal agad kapag hindi siya sinisigawan? Bakit parang nakakailang kapag may taong mabait lang ng walang kapalit? Tahimik siyang napabuntong hininga. Siguro kasi nasanay siya kay Smith. Lumaki din siya sa amang nananakit. Nasanay siya sa pagmamahal na kailangang pagtiisan muna bago niya maramdaman. Kaya ngayong may taong mahinahon lang sa kanya kahit bading, parang hindi niya alam paano maging komportable roon. At mas lalo niyang nakikita na pangit talaga ang pagtrato ni Smith sa kanya. Mabigat ang pakiramdam ni Lira habang naglalakad pa uwi galing sa sakayan. 9:00 na ng gabi at nanlalagkit ang balat niya sa pawis dahil sa init sa loob ng jeep. Pagdating ni Lira sa bahay, nadat na niyang bukas ang telebisyon habang nakahiga si Mimi sa sahig at gumuguhit. Samantala, tulog naman ang bunso na lang si Carlo sa lumang foam sa gilid. "Mama!" Masayang bati ni Mimi nang makita siya. "Late ka po ngayon?" Napilitang ngumiti si Lira kahit pagod na pagod siya. "Traffic kasi anak, saka may problem sa system bago kami pinauwi." Lumapit agad si Mimi at yumakap sa bewang niya. Habang hinahaplos niya ang buhok ng anak, napansin niyang tahimik ang bahay. Ibig sabihin, wala pa si Smith. At sa totoo lang, gumaan ang bahagya ang dibdib niya dahil doon. Nag-away na naman kasi sila sa tawag. "Mama?" Bulong ni Mimi habang nakatingala sa kanya. "Nag-away na naman po ba kayo ni Papa?" Bahagyang natigilan si Lira. Napatingin siya sa anak. 8 taon pa lang si Mimi pero parang ang dami na nitong naiintindihan. Masyado nang mapagmasid, masyado nang marunong magbasa ng tensyon sa bahay nila. "Hindi naman," sagot niya habang pilit na ginagawang normal ang tono. "Nagkainitan lang. Pero galit po siya kanina. Narinig ko po siya habang kausap si Tita Lorna sa labas." Maingat na sabi ni Mimi. Napabuntong hininga si Lira. Hindi na talaga maitatago sa mga bata. Kahit anong pilit niyang gawing normal ang lahat, ramdam na ramdam pa rin yon ng mga anak niya. "Sige na," mahinahon niyang sabi. "Kumain ka na ba?" "Opo, pinakain po kami ni Papa bago siya umalis." Tumango siya bago marahang hinalikan ang noo ng anak. Mabuti na lang at kahit paano ay responsable naman si Smith sa mga bata. Yun ang laging dahilan kung bakit hirap na hirap siyang tuluyang mapagod dito. Hindi ito tamad na ama. Hindi ito babaero, pero bakit ganon? Bakit pakiramdam ni Lira, unti-unti pa rin siyang nasasakal? Inilapag niya ang bag at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Pagpasok niya roon, napansin niyang may pagkain pang nakatakip sa mesa. May adobo roon na paborito niya. Napatitig siya roon ng ilang segundo. Dati, kikiligin pa siya kapag ipinagluluto siya ni Smith. Dati pakiramdam niya, mahal na mahal siya kapag inaalagaan siya nito ng ganoon. Pero ngayon, halo-halo ng emosyon niya. Hindi niya na malaman kung alin ang totoo. Mahal ba talaga siya nito? O gusto lang nitong manatili siyang kontrolado? Napaupo siya sa monoblock chair habang nakatitig sa pagkain. Biglang bumukas ang pinto at napalingon siya kaagad. Pumasok si Smith habang hawak ang helmet nito. Mukhang kakauwi lang din. Pagkakita sa kanya, agad tumigas ang mukha nito. "Nandyan ka na pala." Malamig nitong sabi. "Oo," simpleng sagot ni Lira. "Ano na naman yung mga pinagte-text mo sa akin? Palagi ka na lang talagang tamang hinala."
Ang sayo nyo kanina. Sambit ni Smith habang umiinom ng tubig. Mukhang close na close kayo ng Nico na yun. Napapikit sandali si Lyra. Eto na naman sila. Smith, napag-usapan na natin to. Huwag mo akong paikutin. Mabilis nitong sagot. Kung hindi pa ako dumaan kanina, hindi ko pa makikita. Susunduin sana kita pero uminit bigla ang ulo ko. Pasalamat ka't hindi ko nasapak yun. Nakita ko kayong magkatabi. Tawa ka pa ng tawa. Magka-work kami. Paliwanag niya habang pinipilit manatiling kalmado. Natural lang na mag-usap. Natural? Natawa ito ng mapakla. Natural bang ihatid ka hanggang labas? Hindi niya ako hinatid. Magkasabay lang kaming lumabas. Pareho lang yun. Giit pa nito. Napailing si Lyra habang hinihimas ang noo. Pagod na siya sa trabaho. Tapos pag-uwi niya, para na naman siyang nasa interrogation. Sobrang immature at hindi marunong mag-isip ng tama ang kanyang asawa. Akala yata nito na lahat ng lalaking makikita niya ay lalandi niya. Bading si Nico, diretsahan niyang sabi. Ilang beses ko bang sasabihin yun sa'yo? At ano ngayon? Sagot agad ni Smith. Hindi ibig sabihin nun na safe na agad. Nagkaasawa at nagkaroon nga ng anak eh. Napatingin si Lyra dito. Hindi niya maintindihan kung paano gumagana ang isip ng asawa niya minsan. Kahit anong paliwanag, kahit anong assurance, parang kulang pa rin. Hindi lahat ng lalaki gusto ako, Smith. Mahinahon niyang sabi. At lalong hindi ako ganong klaseng babae. Huwag mo kong tratuhin na para bang ako ang pinakamalanding babae sa mundo. Wala akong ginagawang masama pero kung ano-ano ang iniisip mo. Biglang natahimik si Smith. Humugot ito ng malalim na hininga bago marahang naupo sa tapat niya. Lyra, natatakot lang ako. Pero napakurap siya. Ilang taon na sila pero kada nagiging mahina ang tono ni Smith, parang kusang lumalambot ang puso niya. Yun na naman siya. Nagpapadala sa mga malalambing nitong boses na para bang hindi nagalit kanina. Natatakot ako na baka mapagod ka na sa akin. Tuloy nito habang nakayuko. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong minsan sobra ako, pero ikaw lang kasi ang meron ako. Ayokong ipagpalit mo ako. Kaya kapag may nararamdaman akong aagaw sa'yo, aagapan ko na. Parang may kumurot sa dibdib ni Lyra. Eto na naman yung side ni Smith na hirap siyang tanggihan. Yung side nitong marunong magpakumbaba, marunong mag-sorry, marunong magmukhang sugatan. Wala namang aagaw, Smith. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Kaya nga nagtatrabaho ako para sa pamilya natin. Mahina niyang sabi. Hindi para humanap ng iba. Pero bakit parang mas masaya ka ron kaysa rito sa bahay? Masaya? Ulit niya. Smith, pagod ako araw-araw. Nakikipag-usap lang ako sa mga katrabaho ko para naman gumaan-gaan ang utak ko. Stressful ang trabaho ko pero nagtitiis ako kasi sayang ang kikitain. Bakit pa kasi hindi tumigil sa trabaho na yan? Paulit-ulit na lang. Pagod na siyang sagutin yon ng paulit-ulit. Yan ka na naman. Gusto mo na palagi akong kinukontrol. Biglang natahimik ulit ang asawa niya. Ramdam ni Lyra ang mabilis na tibok ng puso. Hindi siya sigurado kung galit ba yon, o takot, o pagod lang talaga. Matagal siyang nanahimik noon. Lagi siyang nagpapatalo para matapos agad ang away. Pero habang tumatagal, parang unti-unti na rin siyang napupuno. Hindi mo kasi naiintindihan. Sambit pa ni Smith habang hinihimas ang mukha. Kapag may sarili kang pera, parang hindi mo na ako kailangan. Napapikit si Lyra. Guilt-tripping na naman ang ginagawa nito. Alam na alam niya yon. Lagi namang pinaparamdam sa kanya ni Smith na parang kasalanan niyang gustuhin maging independent. Kailangan kita, mahina niyang sabi. Asawa kita pero kailangan ko rin ang sarili kong pera. Bakit hindi pa ba sapat ang binibigay ko? Napabuntong hininga si Lyra. Hindi niya alam paano ipapaintindi rito na hindi lang pera ang usapan. Gusto niya lang ng pakiramdam na kaya niyang tumayo kahit papaano. 2 na ang anak natin, paliwanag niya. Lumalaki na sila, ang daming gastusin. Alam ko na kaya mo kaming buhayin, pero paano kapag nag-aaway tayo? Paano kapag nawalan ka ng trabaho? Paano kapag may emergency? Lagi ka na lang naghahanda na iwan ako. Parang biglang nanghina si Lyra. Pagod na siya sa paulit-ulit na usapan nila. Hindi pa pwedeng gusto niya lang maging praktikal? Hindi pa pwedeng gusto niya lang ng kaunting seguridad? Gusto niyang sabihin na ito rin naman ang nagdadala ng dahilan kung bakit may mga pagkakataon na gusto niya itong iwan. Mama? Tawag ni Mimi. Pareho silang napalingon. Nakatayo si Mimi sa may pintuan ng kusina.
Tahimik lang itong nakatingin sa kanilang dalawa. Agad lumambot ang mukha ni Lyra. "Anak, matulog ka na." Lumapit si Mimi ng mabagal. "Akala ko po nag-aaway na naman kayo." Parang may dumagan agad sa dibdib ni Lyra. Masyado nang sanay ang anak niya. Masyado nang alerto sa tono ng mga boses nila. "Hindi kami nag-aaway," mabilis niyang sagot. Tahimik na tumingin si Mimi kay Smith bago sa kanya. "Sure po?" Lumuhod siya para mapantayan ng anak. "Okay kami ng papa mo, nag-uusap lang." Tumango si Mimi pero halatang hindi kumbinsido. Napatingin si Lyra sa anak habang hinihimas ang buhok nito. Tahimik na si Mimi ngayon kumpara dati. Hindi na ito ganoon kadaldal. Mas madalas na lang itong nagmamasid at napapansin niya yun. Napapansin niya na tuwing tumataas ang boses nila ni Smith, kusang tumatahimik ang anak niya. Marunong na itong umiwas kapag may tensyon sa bahay. Bumalik sa higaan si Mimi at pinilit matulog. Tahimik lang silang dalawa ni Smith matapos yun. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo si Lyra at nagsimulang magligpit ng gamit. "Saan ka pupunta?" tanong ni Smith. "Maliligo lang." Hindi na siya tumingin dito. Pagpasok niya sa maliit nilang banyo, saka lang siya napasandal sa pinto. Napapikit siya habang pinipigilan ang mga luha. Hindi naman malala si Smith kaysa sa ibang asawa kong tutuusin. Pero nakakapagod din pala kapag paulit-ulit na nararamdaman ang ganoong pagtrato. Isang gabing umuulan, nakaupo si Lyra sa sahig habang tinutulungan si Mimi sa assignments nito. Samantala, mahimbing namang natutulog ang bunso nilang si Carlo sa manipis na kutsyon sa gilid ng kama. "Mama," reklamo ni Mimi habang nakasimangot sa notebook. "Ang hirap naman po ng math." Napangiti si Lyra kahit pagod siya galing trabaho. "Ano ba kasi ang assignments mo? Tingnan nga natin." Lumapit siya at pinagmasdan ang notebook ng anak. Simpleng multiplication lang naman yun, pero halatang hirap na hirap si Mimi dahil antok na rin. 8 times 4? Sambit ni Lyra habang sinusulat sa papel. "Kapag may 8 kang chocolates tapos 4 na beses mo yung inulit, ilan lahat?" Nag-isip sandali si Mimi bago lumiwanag ang mukha nito. 32? Very good." Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng anak. "Ang talino talaga ng baby ko." Ngumuso si Mimi. "Hindi na po ako baby." Napatawa si Lyra ng mahina. Sa mga simpleng sandaling ganoon, minsan naiisip niyang kaya pa siguro nilang maging normal na pamilya. Kapag tahimik ang bahay, walang sigawan o selos at galit. Gusto niya yung paniwalaan, gusto niyang maniwala na may pag-asa pa. Pero habang lumilipas ang mga buwan, mas napapansin niyang bumabalik na naman si Smith sa dating ugali nito. Hindi na nga gaanong nagsusugal sa labas, pero nahuhuli naman niya minsan na nakatutok sa online sa cellphone nito. Kapag sinasaway niya, nagagalit agad ito o kaya biglang mananahimik na parang siya pa ang masama. At ngayong gabi, ramdam na ramdam niyang may mali. 10:00 na pero wala pa rin si Smith. Hindi naman bago yun, pero hindi mapakali si Lyra. Ilang beses na niyang chinecheck ang cellphone niya. Napabuntong hininga siya bago inayos ang gamit ni Mimi. "Sige na, matulog ka na, may pasok ka pa bukas." "Apo." Tahimik na humiga si Mimi katabi ni Carlo. Biglang may malakas na kalabog mula sa labas. Napatayo agad si Lyra. Pagkabukas ng pinto, bumungad si Smith na basang-basa sa ulan at amoy alak. Nanlaki ang mata ni Mimi. "Mama." "Okay lang." Mabilis na sabi ni Lyra kahit siya mismo ay hindi sigurado roon. Patabog na isinara ni Smith ang pinto bago inihagis ang susi sa mesa. "Bisit na buhay!" Tahimik lang si Lyra habang nakatayo. Isang tingin pa lang niya rito, alam na niyang lasing na naman ito. "San ka galing?" Maingat niyang tanong. Napatingin agad si Smith sa kanya. "Ano, iniimbestigahan mo na naman ako? Sasabihan mo na naman ako sa pagsusugal ko?" Humugot siya ng malalim na hininga. "Hindi, nagtatanong lang ako." Tumawa si Smith ng mapakla. "Tatanong eh. Bakit parang galit ka?" "Ayoko makipag-away." Mahina niyang sabi. "May pasok pa akong bukas." "Ayaw mo pala eh, bakit ganyan ang mukha mo?" Hindi na sumagot si Lyra. Napatingin siya sa mga anak. Tahimik na nakahiga si Mimi pero gising pa rin. Kita niyang nakatitig ito sa kanilang dalawa. "Mama?" Maingat na tawag ni Mimi. "Matulog ka na muna, anak." Mabilis niyang sabi.
Pero bago pa man muling makapagsalita si Mimi, biglang dumabog si Smith sa mesa. Huwag mo akong iwasan ng tingin. Napasinghap si Carlo at biglang nagising. Ilang segundo lang, nagsimula na itong umiyak. Ayan, agad na sabi ni Lyra habang kinakarga ang bunso. Nagising tuloy ang bata. Ako na naman ang may kasalanan. Sigaw ni Smith. Lahat na lang kasalanan ko rito. Napahigpit ang yakap ni Lyra kay Carlo habang umiiyak ang bata sa dibdib niya. Ramdam niya agad ang pamilyar na takot. Yung kaba na baka lumala na naman yon. Smith, mahinahon niyang sabi habang pilit na pinapakalma ang anak. Hinaan mong boses mo. Ako na naman ang mag-a-adjust. Natawa ito ng malakas. Pagod na ako sa trabaho tapos pag uwi ko, ganyan pang mukha mo. Uminom ka na naman, mahina niyang sabi. Akala ko ba iiwas ka na? Gusto ko uminom. Problema mo na naman. Pakiramdam niya, magkakainitan na sila ni Smith. Kaya binigay niya na muna kay Mimi si Carlo. Lumabas siya ng kwarto at sinarado ang pinto. Nilapitan niya si Smith na nagsisimula na namang magwala. Hindi ba yan ang gusto mo? Galit nitong sabi habang lumalapit. Yung iwan ako. Baka gusto mo sumama dun sa Nico mo. Smith, gulat niyang sabi. Ano ba naman? Akala mo ba hindi ko napapansin? Sigaw nito. Masaya ka kapag nasa trabaho. Malandi ka rin eh. Napaatras si Lyra ng bahagya. Alam na niyang darating yon pero hindi pa siya natuto. Mama, nanginginig na tawag ni Mimi. Paglingon niya, nakita niyang sumilip si Mimi sa may pinto. Takot na naman ito. Ayaw niya nang makita ulit yon sa mukha ng anak niya. Please, pakiusap niya at sinubukang pakalmahin si Smith. Tama na, mahiya ka naman sa mga anak mo. Pero parang wala nang naririnig si Smith. Kaya ayoko nagtatrabaho ka. Sigaw nito habang sinisipa ang monoblock chair. Nagbabago ka. Hindi ka marunong rumispeto sa akin. Hindi ako nagbabago. Sigaw na rin ni Lyra dahil hindi niya nakinaya. Napapagod lang ako. Mabilis na dinampot ni Smith ang baso sa mesa at ibinato yun sa pader. Smith! Sigaw ni Lyra. Sunod-sunod na ang nangyari. Nagbagsakan ng gamit, tumilapon ang mga plastic container, tumama ang monoblock chair sa dingding. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Mimi na nakasilip at umiiyak na ng sobra. Takip nito ang dalawang tenga habang nanginginig. Parang biglang bumagal ang mundo. Napatitig si Lyra sa anak at biglang may bumalik na alaala sa isip niya. Siyang batang Lyra na nakatago rin sa ilalim ng mesa kapag lasing ang tatay niya at sinasaktan ng kanyang ina. Mama, umiiyak na bulong ni Mimi habang nakatakip ang tenga. Ayoko na po. Parang may humila agad sa puso ni Lyra pababa. Hindi na si Mimi ang nakikita niya, sarili na niya. At bigla niyang naintindihan na paulit-ulit at parehong-pareho lang. Ang akala niyang naiiwasan niya para sa anak niya, nangyayari na pala ulit. Smith, tama na! Sigaw niya habang nilalapitan si Mimi. Pero bago pa siya makalapit, may isang bagay na tumama sa noo niya. Bigla siyang napasinghap, parang umikot ang paningin niya sandali. Pagdampi niya sa noo, nanlaki ang mata niya nang makitang may dugo. Tahimik na napatitig si Lyra sa kamay niya. Mama! Umiiyak na sigaw ni Mimi. Biglang natigilan si Smith, parang sakalang ito natauhan. Lyra! Namumutla nitong sabi. Hindi ko sinasadya. Pero parang malayo na ang boses nito kay Lyra. Nakatayo lang siya habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo. Ang tangi lang maingay sa kanya ay ang iyak ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang sabihin sa sarili niyang lasing lang si Smith. Hindi niya na kayang i-excuse. Hindi na niya kayang isipin na ganun lang talaga ito kapag galit. Kasi hindi lang siya ang nasasaktan. Mga anak niya rin ang naaapektuhan sa ganoong klase ng tahanan. Mama, hikbi ni Mimi habang lumalapit sa kanya. May dugo po. Agad niya itong niyakap at doon siya tuluyang napaiyak. Lyra, umiiyak nang sabi ni Smith habang lumalapit. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Lasing lang ako. Napatingin siya rito. At sa unang pagkakataon matapos lahat ng mga taon na kanyang pagtitiis, wala na siyang maramdamang awa. Pagod na lang ang mayroon kay Lyra. Sinubukang lumapit ni Smith. Magbabago ako. Ilang beses mo nang sinabi yan? Bulalas ni Lyra. Please. Napailing si Lyra habang yakap ang mga anak.
Ayoko na. Ano, hihintayin ko pang mas may malala kang gawin sa akin bago pa kita iwan? Hindi na, ayoko na. Nakakapagod ka. Hindi na. Tama nang paulit-ulit mong ganito. Ilang beses na kitang pinatawad. Mabigat ang katawan ni Lira habang nakaupo sa maliit na klinik malapit sa palengke. May benda ang noo niya at nangingirot pa rin yon kada gagalaw siya. Katabi niya si Mimi na tahimik lang. Si Carlo naman ay nasa kandungan ni Lira. Mama? Mahinang tanong ni Mimi habang nakatingin sa benda niya. Masakit po ba? Napatingin siya rito at pilit nang umiti. Kaunti lang. Kahit ang totoo, hindi lang noon niya ang masakit. Pakiramdam niya may nabasag na sa loob niya kagabi at hindi na yon maaayos pa. Mama, maingat ulit na sabi ni Mimi. Uwi pa po ba tayo kay Papa? Napahigpit ang hawak ni Lira sa kanyang bag. Dati, kada lumalaya sila, may parte pa sa kanyang umaasang magiging okay na ulit sila. May parte pa sa kanyang iniisip na baka magbago si Smith kapag natauhan. Pero ngayon wala na talaga. Pagod na talaga si Lira. Mas matimbang na ang takot niya para sa mga anak kaysa sa pagmamahal niya kay Smith. Hindi na, mahina niyang sagot. Maghahanap muna tayo ng matitirahan. Tumango si Mimi. Natatakot po ako kay Papa. Gusto ko na po makompleto tayo pero sinasaktan ka po niya. Kaya mas gusto ko pa pong nasa ibang house na lang tayo kaysa complete family. Nahabag si Lira para sa mga anak. Pakiramdam niya, masyado nang mabilis tumanda ang kanilang mga anak dahil sa kanila. Pagkalabas nila ng klinik, dumiretso siya sa isang murang paupahan na nakita niya sa online dati. Mabilis siyang kumilos para makapagpahinga na ang mga bata. Dito na po tayo titira? Tanong ni Mimi habang nakatingin sa paligid. Tumango si Lira habang inilalapag ang bag. Pansamantala lang muna. Kapag nakaipon pa si Mama, lilipat na tayo sa mas maayos. Mamimili ako ng ibang gamit na kailangan natin. Kumain na muna sila ng almusal na binili niya sa labas. Alam niyang kukulangin siya sa pera kaya umutang na muna siya kay Nico. Mabuti na lang at may pera itong extra. Hindi niya alam paano nila kakayanin. Hindi niya alam paano niya bubuhayin mag-isa ang dalawang anak. Pero sigurado siyang hindi na sila babalik. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Smith. Ilang segundo niya lang yung tinitigan bago tuluyang sinagot. Ano? Malamig niyang bungad. Lira, agad na sabi ni Smith sa kabilang linya. Nasaan kayo? Okay lang bang mga bata? Okay sila. Please umuwi na kayo. Puno ng pagsusumamong usal nito. Napatawa siya ng mahina. Para ano? Para maulit-ulit? Hindi na maulit. Mahal ko naman kayo. Napailing siya. Ilang beses ko nang narinig yan. Mahal din kita noon pero napagod na ako. Takot na ako sa'yo pati na rin ang mga anak natin. Hindi ko na kayang makita si Mimi na natatrauma na sa mga ginagawa at galit mo. Hindi ko kayang makita si Carlo na lumalaki sa ganyang environment. Magbabago ako. Magbago ka para sa sarili mo pero ayoko na. Sagot na lang niya. At bago pa siya muling bumigay sa boses nito, pinatay niya na ang tawag. Pagkatapos nun, tuluyan niya ng blinak ang number ni Smith. Lumipas ang mga araw na mahirap para sa kanila. Halos maubos agad ang ipon niya sa advance at deposit sa paupahan. Nagdoble kayod siya sa trabaho habang iniiwan muna ang mga anak sa tita ni Smith na mabait naman sa kanila. Pagod na pagod si Lira araw-araw. Minsan umiiyak siya habang nasa banyo pagkatapos ng shift. Minsan ay isip niyang bumalik na lang. Mas madali sana at may kahati siya sa gastusin. Pero tuwing maaalala niya ang mga anak na natatakot, nawawala agad ang pagdududa. Isang gabi, matapos niyang sunduin ang mga anak, nadat na niya sa labas ng paupahan si Smith. May dala itong grocery at mga laruan. Mukhang pumayat na rin. Anong ginagawa mo rito? Agad niyang tanong. Tumayo agad si Smith. Gusto ko lang makita ang mga bata. Tahimik na napatingin si Mimi rito. Samantala, si Carlo naman ay agad lumapit. Papa! Lumuhod si Smith para yakapin si Carlo bago tumingin kay Mimi. Anak! Ngumiti ng bahagya si Mimi pero hindi lumapit. At halatang nasaktan doon si Smith. Napaiwas na lang ng tingin si Lira. Mama! Bulong ni Mimi habang humihila sa damit niya. Dito lang po tayo ha, hindi na po tayo uuwi. Tumango si Lira pagkatapos ay tumingin kay Smith. Hindi ko sila aagawin sa'yo, pwede mo sila makita, ama kanila. Pero ayaw mo na talaga. Subok pa ni Smith. Napatingin siya rito ng matagal, hanggang sa dahan-dahan siyang umiling. Hindi na.
Lumipas ang ilang buwan, unti-unting nasanay si Lyra sa bagong setup nila. Pero isang hapon, biglang dumating ang nanay niya sa bahay. "Anong ginagawa mo rito?" Gulat niyang tanong habang pinapapasok ito. Pagpasok ni Mercy, agad nitong tiningnan ang paligid. "Mukhang maayos naman pala rito." Tahimik lang si Lyra habang naghahanda ng tubig. Alam niyang may pakay ito at hindi siya nagkamali. "Lyra!" Bungad agad ni Mercy. "Kawawa naman si Smith. Mahal na mahal kayo nun." Agad na papikit si Lyra. "Eto na naman tayo, ma. Lagi raw umiiyak kapag hinahatid ang mga bata." Patuloy pa nito. "Hindi na raw umiinom, tumigil na rin magsugal." Umigting ang panga niya. Ano ngayon? Sinabi niya na yan dati pa? Natigilan si Mercy. "Magbabago na nga raw, anak naman." "Hindi ko siya iniwan dahil lang sa sugal at alak, ma." Nanginginig niyang sabi. "Nagdugo ang noo ko at natakot ng mga anak ko sa kanya." Hindi naman niya sinasadya." "Pero nangyari pa rin. Hindi ako ikaw, ma." Sigaw ni Lyra at tuluyang napuno. "Hindi ako magtitiis habang buhay dahil ang babae ako. Pagod na pagod akong marinig na normal lang yun. Oo, hindi si Smith ang pinakamalala. Hindi siya babaero, hindi siya laging nananakit. Pero ibig bang sabihin nun, deserve ko ng mga ginagawa niya? Saka ko lang ba masasabing hindi okay kapag namamaga ng mukha ko at halos mamatay na ako sa piling niya? Hindi ko deserve matakot sa sarili kong bahay. Hindi deserve ng mga anak ko na lumaki sa sigawan at galit." Napaupo siya habang umiiyak. "Ma," bulong niya. "Buong buhay ko akala ko normal lang yun dahil ganyan kayo ni Papa. Akala ko para talaga yun ng pagmamahal." Tahimik na napaiyak din si Mercy. Pero ngayon wala nang galit si Lyra sa nanay niya. Nalulungkot na lang siya kasi alam niyang biktima rin ito ng parehong cycle ng buhay nila. "Kung pipilitin mo pa ako makipagbalikan kay Smith, huwag ka nalang pumunta dito, ma. Hindi ko kailangan yan." Lumipas pa ang mga taon. Unti-unting tumigal si Smith sa panunuyo. Naging maayos naman silang co-parents kahit paano. Tuwing weekend, sinusundo nito ang mga bata. Mas kalmado na rin ito ngayon kumpara noon. At kalaunan may iba na rin itong kinakasama. Nagulat pa si Lyra nang malamang may bago na si Smith. Pero wala siyang naramdamang selos. Ang nararamdaman niya lang ay paghinga kasi parang tuluyan ang nagsara ang lumang sugat. Siya naman, mas nag-focus sa trabaho at mga anak. Unti-unti siyang umangat sa call center. Nakalipat sila sa mas maayos na apartment. Nakapag-aral ng maayos sina Mimi at Carlo. Hanggang sa nakilala niya si Adrian. Tahimik, mabait, hindi pala sigaw at hindi siya pinagdududahan. At higit sa lahat, mabuti ito sa mga anak niya. Nung una, hindi mapakali si Lyra. Pakiramdam niya ay may mali kapag sobrang bait ng isang tao. Hindi siya sanay sa kalmadong pagmamahal. Pero unti-unti natutunan niyang hindi pala kailangang masakit para maging totoo ang pagmamahal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang masanay sa sakit, takot at paulit-ulit na pagdurusa para lang masabing nagmamahal tayo. Minsan nakala natin kaya pa nating tiisin ang lahat. Pero habang tumatagal, pati ang mga taong mahal natin ay unti-unting nasasaktan at nadadala ang bigat na hindi naman nila dapat pasan. Ipinapaalala rin ito na may karapatan tayong piliin ang kapayapaan, respeto at buhay na hindi tayo araw-araw umiiyak o natatakot. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.